Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus, minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian, malapang patawarin mo po kami. Dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Malapanginoon, palambutin mo ang aming mga puso, ipaunawa mo sa amin ang kahulugan ng mga salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, saga ng akin, wala po akong magagawa. Malapanginoon, bigyan mo po ako ng karunungang nagmumula sa iyo, Malapanginoon. Alisin mo lahat ng sagabal, mga hadlang, Malapanginoon. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang mga pambungad na talata dito sa 1 John 4, verse 7 and 8, at dito sa Proverbs 27, verse 5, nais ko po muna, maminamahal, magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din, maminamahal, nagpapaabot po tayo ng paggalang, pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, at gayon din, patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral natin beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa lahat po ng mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, sa ating mga beloved preachers, ating beloved instrumentalists, ating mga beloved choir members, at sa ating mga minamahal na mga kapatiran, at ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga talata dito sa 1 John 4, 7 and 8, at dito sa Proverbs 27, verse 5. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8. Mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos na nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kawikaan 27, talatang 5. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po natin, God is love and the true manifestation of love. Sinabi ng talata, maminamahal, ang Diyos natin ay pag-ibig. Ang hindi nakakakilala sa Diyos ay walang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At sinabi ng Biblia, open rebuke is better than a secret love. Mga minamahal, ang tunay pala na may pag-ibig, mga minamahal, ang tunay na may pag-ibig, gagawin niya lahat ng paraan, gagawin niya para ang tao po ay wag mapunta sa impyerno. Katulad po ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, kung mababasa niyo ang banal na kasulatan, lahat ng paraan ginawa niya, mga minamahal. Talagang napakadakila ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi nakakakilala sa Diyos ay walang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, nung hindi po, maminamahal, ang tao sumunod sa kalooban ng Diyos, siya po ay namatay sa krus, nagpakamatay siya sa krus para ang mga taong makasalanan ay matubos at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan para maligtas. Kaya nga kung matutungayan niyo po dito sa banal na kasulatan, maminamahal, what is love? And what is the manifestation of love? Kasi maraming mga tao, hindi nila alam ibig sabihin ng love.
Akala nila ang pag-ibig, maminamal, yung lagi kang inaalala, lagi kang nireregaluhan, kinukonsinti ka kahit mali ka na, hindi ka sinasaway kahit gumagawa ka ng kasalanan. Mali po yun. Mali po yun. Kung mababasa niyo po dito sa banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng Biblia, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Pero makita nyo paano ipinayag ng Panginoon ang kanyang marubdob na pag-ibig. Sabi ng Mateo, basahin natin mga minamahal, Mateo 16:22 hanggang 23, at dito sundan natin yung John 6:66 hanggang 69. Basahin po natin. Dito po sa Mateo, chapter 16, verse 22 up to 23. At isinama siya ni Pedro, at nagpasimulang siya'y pinagwikaan, nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman hindi mangyayari ito sa iyo. Datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Dito sa John, chapter 6, verse 66 up to 69. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, Ibig ba ninyong mag-alis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggang, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. 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 Tignan niyo, mami na mahal. Pag hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, matitisod ka. Amen? Tignan mo si Apostol Pedro, mga minamahal, sinabi niya sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako'y mamamatay para sa inyong kasalanan. Huhulihin ako at ipapako sa krus. Ang sagot ng sabi ni Apostol Pablo sa kanya, Panginoon, malayo nawa ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Dapat lumingin siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Biro mo, nagmamalasakit lang si Pedro, maminamahal, pero sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Sinabihan siyang Satanas. Tapos nung sa John 6:66 hanggang 69, nangaral ang ating Panginoon. Ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo makapapasok sa langit, hindi kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natisod yung mga tao, mga minamahal. Ang sabi ng John 6:66, maminamahal, at maraming hindi na sumama sa kanya. At sila'y nagsitalikod. At sinabi nga ni Pedro, sinabi ni Jesus, sa 12, ibig ba ganyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw lang ang mga may salita na may buhay na walang hanggan. Kami nagsisampalataya at aming nakilala na ikaw ang tunay na banal na Diyos. Amen. Makita niyo, maminamahal, sinabihan si Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Yung Diyos na pag-ibig, punong-puno ng pag-ibig. Pero ang tawag sa kanya, tinawag, dahil nagiging nadlang siya para matuloy ang pagpapapako niya sa krus, tinawag siyang Satanas. Nung ang Panginoon nangaral, maminamahal, nasaktan ng mga libo-libong mga mananampalataya. Kung mababasa niyo yung John 6, maminamahal, verse 10, 5,000 po sila ron, 5,000 yung mga Kristiyano noon. Sumusunod sa kanya, hindi pa kasama mga lalaki, hindi pa kasama mga babae. Nung narinig nila yung pangaral ng ating Panginoon,
natira lang 12. Natisod sila, umalis. Sabi ng malapanon sa kanya, aalis din ba kayo? Sabi ng malapanon, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung kami aalis sa iyo, saan pa kami pupunta? Sa iyo lamang kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? May mga Kristiyano, mga minamahal na umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila naintindihan ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila alam, mga minamahal, na ang layunin ng mga tunay na mga mangaral, ng mga taong punong-puno ng pag-ibig, ay huwag tayong mapunta sa impyerno, kundi tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng ating beloved pastor, maminamahal. Ating beloved pastor, maminamahal, may lumapit sa kanya. Preacher din. Preacher ng isang ibang fellowship. Ang sabi sa kanya, beloved pastor, aalis na po ako dito sa Jesus Miracle Crusade kasi wala po kayong pag-ibig. Ang tapang yung mangaral, nakakatisod po kayo. Aalis na po ako. Magsarili na po ako. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, ang gusto ng Diyos punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit. Yung pangaral niyo, hindi nagugustuhan ng Diyos yan. Kaya alis na ako. Sabi ng mga pastor sa kanya, beloved, ilan po ba ang member niyo? 5 po, malapastor. Dito, ilan ang kapatiran nating nakikita mong dumadalo dito? Sa tingin ko po, malapastor, konti pa tayo nun. Siguro kumulang na mahigit 2,000 po, malapastor. Konti pa tayo nun 2,000, sabi niya. Ang member mo, ilan? Kulang-kulang 50 po. Dito, kulang-kulang 2,000. Bet ako ang tinuturuan mo. Ang member mo, 50. Ang mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade, may higit 2,000. Tapos lalapitan mo ko, tuturuan mo kong mangaral. Napahiya siya, umalis. Simula nung nagsarili na siya, hanggang ngayon, ang member 50 pa rin. Nabawasan pa ng ilang mga kamag-anak niya. Pero ang Jesus Miracle Crusade, dumabong ng yumabong, lumaki ng lumaki, lumago ng lumago hanggang nagkaroon ng gawain sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa. Hindi binago ni Malapastor ang paraan ng kanyang pangangaral. Kasi ang tunay na nagmamalasakit sa kaligtasan, tunay na nagmamalasakit, maminamal sa tao, nakasulat sa Biblia, rebuke. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 up to 3, pag ikaw ay may pag-ibig, ang titignan mo yung kaligtasan, titignan mo yung kaligtasan ng kapatid mo. Hindi baling masaktan. Sabi nga na nabasa na, open rebuke. Open rebuke is better than to secret love. Pag kayo kinukonsinti ng pastor, kahit minsan ka lang dumalo, once in a blue moon ka lang dumalo, susuyo kasi, ang bait-bait mo naman, ang init mo naman sa Diyos. Kinukonsinti ka, hindi ka tinatama, hindi totoong pastor yun. Ang gusto lang nun yung pera mo. Hindi kanya gusto mapunta sa langit. Pero nakita niyo ang ating beloved pastor, pag nangaral, talagang napakatapang, talagang ang kasalanan, ini-expose niya. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ini-expose niya. Ayaw niya, maminamahal, na konsintihin ang kasalanan. Pag mali ka, mali ka. Pero walang natitisod. Lahat tinatanggap ang pangaral sapagkat alam niya, mga minamahal, alam ng ating beloved pastor, ang tunay na pag-ibig, ang hayag na pag-ibig, open rebuke is better than to secret love. Amen. Kaya kung mababasa nyo rito, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 up to 3, mababasa po natin dito si Saint Paul. Sabi niya, rebuke, reproof. Sumuwata ka, sumuwai ka, sawayin mo. Kasi ang matitisod lang dyan, yung gumagawa ng masama, yung gumagawa ng hindi tama.
Pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapasalamat sila sa malapanon sapagkat nakikita nila na sila po ay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero yung mga minsan lang dumalo, yung mga mananampalataya na sumasawata sa salita ng Diyos, nasasaktan sila, natitisod sila. Pero sa mga tunay na mga ngaral, maminamahal, ang totoong nagmamalasakit, sasawayin ka. Itatama ka, itutuwid ka para lahat tayo pumasok sa karya ng langit. Kasi ang Diyos, maminamal, tandaan nyo, hindi siya tumitingin sa present. O hindi siya tumitingin sa mga yung nakaraan. Sinabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18 up to 20, kung malamig ka ngayon, hindi ka nagpakainit na maglingkod sa Diyos at na-realize mong mali ka at nagpakainit ka na ngayon, hindi na titignan ng Diyos ang iyong panlalamig noon, hindi niya titignan na ikaw ay nagkamali noon, ang titignan niya ngayon, ikaw ay mainit at matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen! Pero kapag ikaw ay mainit ngayon, naglalagablab ka sa kainitan, lagi kang dumadalo, pero tumalikod ka. Minsan kanilang dumalo, nanlamig ka. Hindi titignan ng Diyos ang kainitan mo noon, ang kakatapatan mo noon. Ang titignan niya, yung malamig ka ngayon. Sa madaling salita, ang Diyos laging nakatingin sa present. Amen? Paano, maminamal, kung mainit ka noon, nagpapagamit ka sa Diyos, matapat ka noon, tapos bigla kang nanghina, bigla kang nanlupaypay, dumating ang mahal na Panginoon, maiwang ka. Maiiwang ka. Kasi ang titignan ng Diyos, yung kung mainit kang naglilingkod ngayon sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang totoong mga mangangaral, maminamal, nagtatama, nagtutuwid. Kasi kung maghahanap kayo ng preacher na hindi kayo tinutuwid, naghanap kayo ng preacher na magandang magtalumpati, magandang magsalita, hindi na kayo pwedeng dumalo. Hindi na kayo maghanap ng pananambahan. Doon lang sa Facebook, doon lang sa webcast, ang daming preacher na magagaling. Mamimili ka pa, merong stateside, merong ibang bansa, merong maitim, merong maputi dito sa Pilipinas. Ang gagaling magsalita, ang gugwapo pa. Kaya kung gusto mo ng salitang hindi ka masasaktan, doon mo mahanap sa Facebook. Pero hindi ka aakyat sa langit 100%. Pero kung ang gusto mo ay kaligtasan, gusto mong maituwid ang iyong kamalian, ikaw ay maging karapat-dapat sa karya ng langit, mga minamahal, dapat handa kang tumanggap ng pagsawata, ng pagtutuwid, sapagkat habang nandito po tayo sa lupa, wala pang perpekto. Kahit ang preacher natin, kahit ang mga mangangaral natin, maminamahal, hindi sila perpekto. Ang kanilang pangaral ay hindi lamang para sa inyo. Kaya nga pag nagturo ang preacher, 2 lang sa inyo, 3 ang nakaturo sa amin. Ganon kami pag nagturo. 2 lang na daliri nakaturo sa inyo. Kami, 3 nakaturo sa amin. Ibig sabihin, hindi lang para sa inyo ang salita ng Diyos, pati doon sa nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, salita ng Diyos hindi rin salita yun ng preacher. Salita ng Diyos. Kaya sabi rito, 2 Timothy, basahin natin. 4 chapter 4, verse 2 up to 3, kindly. Kalawang Timoteo, kapitulo 4, talatang 2 hanggang 3. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. 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 Mga minamahal, napaka-advanced ng salita ng Diyos. Ito po, bago ipinangaral ni Apostol Pablo, hindi pa nangyayari yung mga mananampalataya na namimili ng preacher, ng mga katinantainga. Ibig sabihin ng katinantainga, yung namimili ng kanilang pakikinggan, yung puro comfort,
yung iba, puro patawa. May mga mananampalataya, nakikinig yung puro patawa. Yung preacher na nagpapatawa. Yung preacher na maaliw sila. Yung preacher na para kang nanonood ng sine. Na pag-uwi mo masaya ka, nalilibang ka. Pero ang totoong preacher na nangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, talagang gusto kayong dalhin sa langit. Tignan niyo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, si Apostol Pedro. Matapat na yan sa Diyos. Iniwan ng barko-barkong isda. Pero sa isang pagkakamali niya lang, sabi niya, Panginoon, huwag kang mapako sa krus. Ayaw namin. Sabi na ikaw Satanas. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na para sa Diyos. Ang iniisip mo ang mga bagay na para sa tao. Ang tawag sa kanya, Satanas. Pero dito, saan kayo nakakita ng preacher na tinawag kayong Satanas? Saan kayo nakakita ng preacher na tinawag tayong katulad sa Biblia, tinawag ng malapanon sa Kristo ang mga Pariseo noon, mga nakikinig sa kanya sa Mateo 23, talatang 33, kayong mga ulupong. Ibig sabihin ng ulupong, mga ahas. Paano kayo makakaligtas sa kaparusahang darating, sabi niya. Diyos na punong-puno ng pag-ibig. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi nakakakilala sa Diyos ay walang pag-ibig sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Tapos marinig mo, ibang pagkaintindi mo ng pag-ibig. Ang totoong umiibig, ililigtas ka sa apoy ng impyerno. Iba kasi yung pagkaintindi natin sa pag-ibig, katulad nung napanood ko sa payagan, napanood ko sa balita. Sa sobrang pagmamahal niya sa anak niya, yung anak niya, bata pa lang, maloko na. Binabato yung mga sasakyan. Tapos yung sasakyan binabato niya, naaaksidente. Nababangga dahil tinamaan yung pinakasalamin ng sasakyan. Nabangga ngayon. Ngayon hinahanap nung driver yung sino yung nambato. Alam nung nanay niya na yung anak niya. Mahal na mahal niya yung anak niya. Sabi niya, wala po rito, hindi po kami, wala po dito yung bata na yan na sinasabi niyo. Hindi, nakita ko dito tumakbo eh. Hindi po dito. Ang madaling salita, araw-araw ginawa nung anak niya. Lahat, lagi na lang, sa sobrang pagmamahal niya sa anak niya, ayaw niyang, siyempre ba pwedeng gawa na masama nung tao, pinagkakait niya. Hanggang lumaon, tumagal ng panahon, natutong magnakaw ang kanyang anak. Itatago doon. Nakita niya, dala-dala yung gamit ng mga kapitbahay nila, dinala sa bahay niya. Mahal na mahal niya anak niya. Sabi niya, hindi, wala dito. Hindi po magagawa ng anak ko yun. Hindi siya ang gumanon. Ang madaling salita, lagi na lang ginagawa ng anak niya. Kaya dumating yung pagkakataon, mga minamahal, habang lumaki yung bata, nahulog sa malaking krimen hanggang pumapasok na sa bangko. Nang-hold up na, pinapatay yung mga hahadlang sa kanyang pagnanakaw. Ganun na ang ginagawa ng anak niya hanggang kinukonsinti niya pa rin, maminamahal, hanggang dumating yung pagkakataon, nakulong. Noong nakulong yung anak niya, maminamahal, doon niya na-realize na iwalay yung kanyang anak. Kasi ang tagal nung sistensya, hindi niya na makapiling anak niya, tsaka siya umiyak ng gusto, tsaka siya nagsisi. Sabi niya, kung hindi ko kinonsinti ang anak ko, sana hindi siya naiwalay sa akin. Dapat, nung maliit pa lang, tinuruan ko na matakot sa Diyos. Dapat tinuruan ko ng mali ang ginagawa niya. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko sa pagkampi ko sa anak ko. Anong naging resulta, maminamahal, ng kanyang pagkonsinti? Mga minamahal, naiwalay na malaon ng kanyang anak, nakulong, hanggang hindi niya na nakapiling, hanggang namatay na lang siya, hindi niya nakapiling yung kanyang anak. Ibig sabihin, ano po yung aral na ito, mga minamahal? Dapat, bilang mga anak ng Diyos, handa kang tumanggap ng mali. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa mga totoong mga ngaral, sabi, ipangaral mo ang salita. Magturo ka, sumawata ka, sumaway ka.
Mangaral ka ng buong pagpapainuhod at magturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon sila ng katinantainga. Ano yung katinantainga? Mamimili sila ng mangaral. Pag ayaw nila ng pangaral, matutulog yan. Hindi pakikinggan ang salita ng Diyos. At tulad ng ilang preacher na nakasama natin dito, talagang pag siya ang nangangaral, talaga yung may mga kapatiran talagang sigla-siglang makinig. Sabi, yan ang preach. Ngayon lang po ako nakarinig ng magandang preaching. Yan po ang gusto sasabi ng isang kapatiran. Nakakalungkot. Ngayon, nandun siya, nakakulong. Hindi mo makikita ang totoong mangaral sa magaling mangaral o hindi nagre-rebuke. Ang totoong may pagmamahal, may pag-ibig sa kapatiran, open rebuke is better than to secret love. Ang totoong nagmamalasakit, ang totoong nagmamahal sa kaligtasan natin, tinuturo ang kakagaya ng magulang mo. Ang magulang mo, hindi ka kukonsintin pag mali ka. Ang totoong magulang na nagmamahal sa iyo, hindi ka ito-tolerate sa kasalanan mo. Ang totoong nagmamalasakit na magulang, kapag mali ka, sasabihan kang mali yan, huwag mong gagawin yan. Pero ang mga walang pagmamahal, walang totoong pag-ibig na mga magulang, kahit anong gawin mo, hindi ka sasawayin yan. Susuportahan pa rin kahit mali na ang ginagawa mo kasi hindi sila totoong nagmamahal. Ang tawag doon ay carnal love. Ang pag-ibig nila ay carnal, hindi makadiyos. Pero ang makadiyos na pagmamahal, ang makadiyos na pag-ibig, sabi, sumuwata ka. Magsikap ka sa kapanahunan, sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at buong pagtuturo. Amen. Kaya minsan, mamimisinterpret mo ang mga preacher pag medyo tinuturuan ka, sinasawata ka katulad ng mga ilang nawala. Sabi nila, kasi preacher, lagi na lang sinasabi, dumalo 3 times a week, nakakatisod. Hindi naman ako may sabi noon, binasa ko lang yung Hebrews 10:25-26. Anong nakakatisod doon? Ang nakakatisod kung itatago mo ang katotohanan sa mga tao. Amen. Tignan nyo dito sa Biblia, mga minamahal, makita nyo si John the Baptist, paano mangaral. Pero si John the Baptist, mga minamahal, siya po ay lingkod ng Diyos. Pero makita nyo kung paano mangaral. Sa Lucas chapter 3, verse 7, kindly. Pakibasa natin. Dito po sa Lucas chapter 3, verse 7, sinabi niya sa mga karamihan nagsisilabas upang magbautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Amen. Amen. Ibig sabihin, yung mga ayaw magpabautismo, ayaw tumanggap sa mahal na Panginoon, sabi niya, kayong mga ulupong. Grabing pangangaral yun. Ano ba yung ibig sabihin ng ulupong? Ibig sabihin, ahas yun. Kayong mga ulupong, lahi ng ulupong, sino sa inyo ang nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Yung pangaral ng mahal na Panginoong Kristo at pangaral ni John the Baptist, hindi naglalayo, pero sinabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang may pag-ibig ay nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero mo Diyos ng pag-ibig. Pag na-misinterpret mo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, akala mo mali iyon. Pero ang totoong may pag-ibig, gusto kang dalhin sa langit. Ang totoong nagmamahal, ang totoong may malasakit, may marubdob na pag-ibig sa ating kaligtasan, itatama ka sa mga kamalian mo. Amen. Itutuwid ka pag mali ka. Pero pag ayaw mong tumanggap ng katotohanan, bahala kayo. Amen? Pero ang mga totoong naghahayag ng katotohanan, gusto kayong madala sa langit, bibigyan tayo, mga minamahal, ng mga mabubuting salita ng Diyos para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng langit. Eh sinabi ng Biblia, ang Kristiyano po, mga minamahal, pag ikaw ay nabautismo na sa pangalan ni Jesus, sabi, patay ka na. Amen. Patay ka na. Once na tinanggap mo ang bautismo, sabi ng Biblia, kayo'y nangamatay na sa pamagitan ng bautismo. Basahin natin. Dito sa
Colossians chapter 3 verse 1 up to 4 at dito sa kindly pakibasa at mamaya sunod natin Roma 6:4 hanggang 6. Roma, dagdag natin ng 6, talatang 4 hanggang 6. Dito po sa Colosas Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag na rin kayo nakasama niya sa kawalalhatian. Amen. Roma 6:4 up to 6. Sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1. 4 hanggang 6. 4 hanggang 6. Roma, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 6. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya, pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamagitan ng kaluhatian ng Ama, ay gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. 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 Sinabi ng Kolosas, mga minamahal, kayo'y nangamatay na. Kayo'y nangamatay na. Ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Mga minamahal, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, isipin mong patay ka na. Amen? Ang patay na, maminamal sa kamakita ng patay habang iniimbelsa mo, aray ko, aray, naku, huwag naman dyan, Brad, nakikiliti ako. Saan ka nakakitang iniambalsa mo na patay na nakikiliti, umaaray? Pagpatay ka na, talagang sabi rito, ibilang mo na iyong sarili ay patay na. Sapagkat kayo'y mga nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung gusto mo ng langit, ibilang mong sarili mong patay na. Amen? Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos na medyo masakit sa puso mo, huwag mong damdamin. Huwag maging dahilan ng iyong ikatitisod sapagkat lahat ng mga tumatanggap ng salita ng Diyos, walang kalugian sa Kanya. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil pag may mga kahinaan pa tayo, pag meron tayong mga ginagawang mali, parang sugat yan. Sabi nga ng beloved pastor, para kang may sugat na binubuhusan ng alkohol. Ginagamot, nilalagyan ng pampablunas ng sakit. Habang ikaw ay ginagamot, inis ka, galit na galit ka sa doktor. Ginagamot yung sugat mo. Talagang inooperahan ka, gusto mong sakalin, gusto mong suntukin. Pero pagkatapos kang operahan, pagkatapos kang gamutin, nagpapasalamat ka na, nagbabayad ka pa. Ikaw na ang nasaktan, dahil nailigtas niya ang buhay mo, magbabayad ka na, at magpapasalamat ka pa. Ganon din po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Minsan masakit, lalo na pag tinatama po tayo sa ating kamalian, pero ang totoo nun, ang sinusugatan dito yung laman. Kasi ang tao po, may tatlong kalikasan yan. Meron siyang nature na tatlo, katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung kanyang kaluluwa, yan po ang magbibigay sulit sa Diyos. Yan ang mapupunta sa impyerno o sa langit. Hindi yan namamatay. Yung katawan, yan po, maminamal, ang madaling masaktan. Yan po, pag namatay yan, wala na pong pakiramdam. Kahit yung gawin mong imbalsamuin mo, kahit yung gawin mong giniling, hindi naaaray yan dahil wala na yung kaluluwa. Ang nagbibigay ng pakiramdam sa katawan, yung kaluluwa. Amen. Pero ang natitisod, ang nasasaktan, yung laman. Yung laman.
Pag pinairal mo yung makalaman, apektado ang iyong kaluluwa, hindi mapunta sa langit hanggang mapunta ka sa impyerno. Doon mo maranasan ang parusa ng ating mahal na Panginoon. Yung espiritu natin, sabi ni Ecclesiastes 12 verse 7, babalik na lang yan sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung espiritu, kaya ang tao may tatlong nature, mayroon tatlong bahagi yan. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Pag namatay siya, yung katawan niya magiging alikabok, magiging alabok. Yung kanyang kaluluwa, magbibigay sulit sa Diyos. Kung siya'y sa langit, naglingkod sa Diyos, tinanggap ang mga banal na salita ng Diyos, yan po'y eternal. Hindi ang katulad ng katawan, babalik sa alabok, pero ang kaluluwa, magpakailanman yan. Yan ang magbibigay sulit sa Diyos, yan ang gagantimpalaan ng Diyos sa langit, yan din po ang parurusahan ng Diyos sa impyerno kapag hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang espiritu, sabi ng Ecclesiastes 12:7, babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Amen! Kaya ibig sabihin, maminamahal, sabi ng nabasa natin sa mga talata, na sabi, ang inyong katawan, maminamal, sabi, ang ating katawan, mga minamal, ito po ay nangamatay na. Amen? Nangamatay na ang ating katawan sa pamagitan ng bautismo at hindi na tayo dapat, mga minamahal, hindi na natin pinaiiral yung katawan, yung laman. Sabi na nga, nabasa natin sa Roma 6:4, talatang 6, at talatang 5 hanggang 6, sabi diyan, mga minamal, ang mga katawan natin, ito po ay mga namatay na. Hindi na tayo nabubuhay. At kung paano ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, tayo rin naman ay muling ibabangon at dadalhin sa langit pagkadating, maminamal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, ibilang nyo na ang inyong mga katawan ay patay na. Amen. Kaya kapag gusto mo ng langit, mga minamahal, huwag mo nang ipairal yung tinatawag na natisod ako, nasaktan ako. Marinig mo lang na, hindi lang, narinig lang sa preacher na kailangan dumalo ng 3 times, tisod na. Binabasa lang naman natin yung Biblia. Kung mababasa niyo yung Acts chapter 2 verse 46, sa Biblia, ang mga Kristiyano noon, araw-araw naglilingkod, araw-araw dumadalo, araw-araw ang fellowship. Go Acts chapter 2 verse 46. Tayo 3 times a week lang. Kaya hindi, isingit sandali natin sa Magagawa, Kapitulo 2, 46 hanggang 47. Dito po sa Acts chapter 2 verse 46 up to 47. At araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. 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 Araw-araw ang fellowship nila. Hindi lang natin alam kung ilang oras. Pero katulad na nabasa natin, araw-araw. Kaya nga, yung mga natitisod, pag sinasabi kong 3 times a week, dumalo po kayo, o kaya 2 times a week, mga minamahal, hindi po kasalanan ng preacher yun kung kayo po, mga minamahal, ay masaktan. Hindi dahilan yun na natisod ako sa preacher kasi lagi sinasabi, wag absent, dumalo 3 times a week. Hindi ko po kasalanan yun. Binabasa ko lang ang Bible. Nasa Hebrews 10:25-26, wag nating kaliligtaan ang pagkakatipon. Gayong namamalas nyo na malapit na ang araw. Amen? Dito nga sa Biblia, araw-araw. Pero sabi ng Biblia, lahat sila'y dumadalo, lahat sila'y nagpupuri. At sabi, araw-araw, dahil pinalaga nila ang paglilingkod sa Diyos, araw-araw, nagdadagdag din ng kaluluwa ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maraming naliligtas. Kasi pag nagsishare ka ng Word of God, naku, dito po sa amin, napakabait po ng Diyos. Dito po sa amin ay pagagalingin ng karamdaman mo. Kita mo, ang haba ng oras namin pag sumamba kami sa Diyos. Kasi talagang napakarami po naming nakukuha sa paglilingkod sa Diyos.
Pero pag nakitang umabsent ka, sasabihin ng mga binabagi mo ng salita ng Diyos, sabi mo mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Sabi mo dumalo ko sa gawain ng Diyos. Ikaw nga absent eh. Ikaw nga hindi nagpapahalaga sa pagdalo eh. Tapos padadaluin mo ko. Nagtatanong sa isip yun. Isipin niya, o nga no. Hindi mo siya makukumbinsing mahalaga ang sinasabi mo. Mahalaga ang kaligtasan mo dahil nakikita sa iyo na hindi mo pinahalagahan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ako nung nabalitaan ko, napakinggan ko ang pangaral ng mahal na pastor, mahalagang maglingkod sa Diyos. 3 years pa lang ako, mami na mahal, nag-full-time worker na ako. Kumikita ako ng kinsenas, ang sweldo ko ay 3,000. Tapos, pag katapusan naman, 3,000, 6,000 a month ang kita ko, ang sweldo ko. Nung nag-worker ako, 5 piso ang blessing ko, linggo-linggo. 5 piso, nasanay akong 3,000. Yung 3,000, hindi ko nauubos sa kinsenas. Hindi ko nauubos. Magkano lang ang 1982 yun, napakamura. Yung 3,000, may natitira pa ako 1,000 mahigit sa araw-araw na pagdalo ko. Pero, iniwan ko po yun dahil sinabi ng mala pastor, huwag niyong kaliligtaan ang pagkakatipon, mahalaga ang pagkakatipon. Yan ay 40 years ago. 40 years ago, napakinggan ko yung pangaral ng ating beloved pastor na ganyan. Iniwan ko ang trabaho ko, iniwan ko, mami na mahal, ang magulang ko, nag-full-time worker ako, dahil naniwala ako sa sinabi ni mala pastor, mahalaga ang kaligtasan, mahalagang makasama sa rapture. Huwag kang lumiban. Kaya sabi ko, pag ako'y nag-worker, hindi na ako makakaliban. Pero mo sabi sa akin nung manager ko, yung may-ari ng Guzman's Institute of Electronics, tsaka Guzman's Institute of Technology sa Quiapo. Sabi, Brad, iba gagawin kong doble ang apat. Ibig sabihin yung sweldo kong 6,000, gagawing 24,000 a month. Gagawing 4 na doble. Wag lang daw akong mag-worker kasi isa ako sa pinagkatiwalaan. Kinuha ko doon sa school, dinala ko sa bahay nila. Ako ang mayordomo nila. Biro mo, gagawing 24,000 ang sweldo ko. Wag lang ako mag-worker. Pero sabi ko, hindi po. Calling na po ng mala Panginoon. Gusto ko pong mag-full-time worker na po. Hindi na po ako maadlangan sa pagiging worker. Pagdating sa worker, 5 piso. Hanggang ngayon, tinitiis namin. Pero, noong mga panahon namin, hanggang 10 years ko lang tiniis yan. Pero, pagdating ng araw, pinagpala na kami ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ngayon, dito sa lugar na ito, pinakamahirap pong na-duty. Na-duty ako sa Lawag, na-duty ako sa Tugigaraw, napakasagana ng buhay. Hindi ako nakabili ng sariling sasakyan. Dito, nagkaroon ako ng sasakyan. Pinakamahirap na lugar. Amen! Ibig sabihin, pag ang layunin mo ay sundin mo ang kalooban ng Diyos, siguro kung ako hindi umalis ng trabaho, ewan ko may sasakyan ako nun. Sa dami ng bisyo ko noon, baka lahat ng kinikita ko napunta lang sa bisyo. Pero mga minamahal, totoo ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Pero hindi ko sinabing lahat kayo mag-worker, gayahin nyo, hindi po. May calling tayo, may kanya-kanya tayong calling. Kasi kung lahat tayo mag-worker, sino pa magbibigay? Sino pa ang tatangkilik sa pangangailangan ng ating banal na iglesia? Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong kaloob. Ang sa inyo lang, kailangan dumalo kayo palagi. Lalo na sa panahon natin yan. Biro mo, 40 years, napapakinggan ko yung pangaral ng mala pastor, huwag liliban, babalik na mala Panginoon. At isa pa sa pinapanalangin ng ating beloved pastor na narinig ko, mala Panginoon, kung mayroong may iwan na kapatiran, wag mo na akong isama sa rapture. Kung mayroong isang may iwan, wag mo na akong isama sa rapture. Napakinggan ko yan sa prayer ng mala pastor. Sabi, grabe palang pagmamahal ng mala pastor. Pero pag narinig mo mangaral si mala pastor, ang tapang. Para kang pinapagalitan palagi. Talagang pasigaw lahat. Talagang ang tapang mangaral. Pero pag napupuri mala pastor, 20 hours a day. Bakit ko hindi na napakinggan? Ginaya ko po. Sinubukan ko, maminamal, 1 linggo, ginaya ko magpuri mala pastor, 20 hours.
Pambihira. Isang linggo na nakahitiyaya pa ako sa higaan. Mahirap, hindi ko kaya. Pero nung napupuri ang malapastor, maminamal napakinggan ko sa sinabi ng malapastor, Panginoon, kung may kapatiran may iwan, wag mo na rin akong isama. Gusto ko, lahat ng kapatiran ko, lahat ng mga naglilingkod sa Jesus Miracle Crusade, makasama sa rapture. Ayaw ko na may maiwan sa kanila. Kung may maiwan sa kanila kahit isa o dalawa, wag mo na akong isama, wag mo na akong i-rapture, sabi ng malapastor sa malapang nagpupuri siya, nagdadasal siya. Sabi ko, grabe naman pagmamahal yan. Pero pag pinakinggan yung mga aral, kala mo napakatapang, kala mo hindi iniisip yung kaligtasan natin. Yung pala ang totoong pag-ibig. Amen? Ang mahal na Panginoon nga, ang tawag sa mga tao noon, kayong mga ulupong, sino makaliligtas sa inyo sa galit ng Diyos na darating? Tinatawag niyang ulupong ang mga nakikinig sa Kanya dahil gusto niyang lumambot ang puso. Pag-ibig na Diyos ng pag-ibig yun. Tignan niyo yung Mateo 23, talatang 33. Tignan niyo yung pangaral ng mahal na Panginoon. Kindly, basahin po natin sandali. Dito po sa Mateo Kapitulo 23, talatang 33. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paano makawawala kayo sa katulan sa impyerno? Amen. Sa Matthew 12:34. Sunod niyo po sandali. Mateo Kapitulo 12, talatang 34. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Amen. 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 Pero dito, maminamal, kahit isang beses, hindi nyo narinig ang mga katagang yan sa mga preachers na tumatayo. Pero malapang nakita nyo kung paano mangaral. Kayong mga ulupong. Sino yung pinapangaralan niya? Yung mga tao noon. Kasi hindi nila binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Kaya dito po, maminamahal, makikita nyo ano ang totoong manifestation ng pag-ibig. Sinabi, ang sa Diyos ay umiibig sa Diyos, ay umiibig. Sabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Pero yung Diyos ng pag-ibig, sabi, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, pero yung Diyos ng pag-ibig, makita nyo pong pag nangaral. Kasi ang concern ng mahal na Panginoon, maligtas tayo sa impyerno. Pero mo, sasabihin mo lang 3 times a week, dumalo, natisod na, ayaw na dumalo. Galit na sa preacher. Kaya, ang sakit sa loob, ang sakit sa puso. Hindi na lang dapat sabihin, hindi ko kaya yata maabot yan, kaya ayaw ko na munang dumalo. Hindi lang sabihin, ba't isisisi sa preacher? Binabasa lang natin ang Biblia. Amen. Kasi, malapit na pong bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo po yan. Pag naiwan tayo sa rapture, 1% na lang ang chance para makarating ka sa langit. 1% na lang. Pag naiwan ka sa rapture, ano ang sekreto para makasama ka sa rapture? Sabi ng beloved pastor, huwag kayong a-absent. Huwag kayong a-absent. Kasi pag ikaw naabutan ng ating malapang nandun ka sa banal na pagkakatipon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng patotoo, mga minamahal, sigurado 100% makasama ka sa rapture. Amen. Pero kahit mabait ka, kahit anumang sakripisyo yung nagawa mo sa church, pag hindi ka dumadalo, hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng patotoo, hindi ka rin ma-rapture kahit nandito ka. Kahit nandito ka, kailangan buuin mo ang pagsamba, buuin mo ang totoong paglilingkod sa Diyos. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, nagpupuri, pagkatapos ng puri, nakikinig ng patotoo, tatapusin ang pangangaral ng salita ng Diyos hanggang mag-uwian. Tapusin mo lahat yan, ang buong bahagi ng gawain. Pag dumating ang malapanon sa panahon ng pagtitipon, panahon na may banal na gawain, 100% tayong makasama lahat sa rapture. Amen. Pag hindi namin kasi sinabit ito, mga minamahal, maiiwan po kami mismo. Kasi
Kung gaano kahirap, maminamahal, ang qualification, ganun mas lalo sa preacher. Mas mahirap ang tinatawag na qualification sa aming mga preacher kasi pag hindi namin naituro ang buong kabuuan ng Biblia, pati kami maiwan. Pag merong mga kapatiran, hindi na dumadalo, hindi pa namin tinuturuan na dapat lagi silang dumalo, may iwan kami sa rapture. Magkasama-sama tayo. At pag tayo naiwan, kayo naiwan at ako'y naiwan, doon nyo ko babalingan, doon nyo ko bubugbukin, doon nyo ko sasabunutan, sabihin nyo, bakit hindi mo sinabi yung totoo? Lalo na ngayon, maminamahal, anytime mag-rapture. Amen! Sinabi ng Mateo 24:22, malibang pahikliin ng panahon, walang lamang maliligtas. Ngunit, dahil sa mga hinirang, pahikliin na lang ang panahon natin. Lalo na, nauna ng ating beloved pastor. Tandaan nyo, maminamahal, anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya binibigyan ko po kayo ng sekreto, ano ang paraan para lagi tayong handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Huwag liliban. Huwag absent. Nagtanong ang mga alagad dito sa Luke chapter 17 verse 37, ang tanong nila, maminamahal, hindi sinabing kailan. Ang tanong ng mga alagad, saan? Dapat ang tanong doon, kailan eh. Kasi pinag-uusapan yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dapat kung magtatanong ka, Panginoon, kailan? Nasa Mateo 24:36, walang nakakaalam, ni ang anghel, ni Kristo bilang tao, hindi niya alam. Walang nakakaalam. Kaya ang tanong ng mga alagad, hindi kailan. Ang tanong nila, saan? Tignan niyo yung Lucas 17:37. Ang tanong nila hindi kailan. Ang tanong nila, saan? Sabi ng mahal na Panginoon, kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ng uwak. Pag may bangkay doon sa Israel, pag may bangkay doon sa mga disyerto, sama-sama ang mga buitre, ang mga uwak, kinakain nila yung laman ng hayop. Kinakain nila. Kung saan ang bangkay, nagkakatipon ang mga uwak, ang mga buitre. Ganon din, kung saan nagkakatipon ang mga anak ng Diyos, kung kailan sila nagsasama-sama, kung kailan sila nagkakatipon, doon babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring Miyerkules, maaring Biyernes, o maaring Linggo. Kaya hindi natin alam kung kailan. Kaya huwag tayong liliban upang siguradong makasama ang lahat ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal. At umawit po muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Meron tayong banal na hapunan ngayon, maminamahal. Kaya ating pong awitan ang ating dakilang Diyos. Ianda natin ating mga sarili. Kung meron tayong bisita, meron tayong baguhan, kindly lumapit po kayo sa unahan. Awitin po natin ang love is the greatest gift of all. Ang pag-ibig sa Diyos, maminamahal, ang pinakadakilang kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Love is the greatest gift of all. Kung meron pong baguhan, mga minamahal, kindly, please, come forward. Lumapit po kayo sa unahan. Imbitahan niyo po mga bisita. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. If I could speak like an angel, or know what tomorrow may bring, if I ever to mountain, that wouldn't mean a thing. If I have all the world's knowledge, or
turn away from His call. With His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Magpuri po tayo mga minamahal. Hallelujah. Ipahayag natin ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. With love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. That's love is never demanding, but always love is always forgiving, leaving the past behind. As I look at His reflection, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. Magpuri po tayo mga minamahal. Love is the greatest gift of all. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Oh, love is the greatest gift of all. Oh, love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Second stanza. Its love is never demanding, but always gentle and kind. Its love is always forgiving, leaving the past behind. As I look at this reflection, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Oh, love is the greatest gift of all. Hallelujah. Love is
Sa ating mga bisita, maminamahal, tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Sumabay po kayo sa panalangin sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita. Mga minamahal, malapit na pong bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po nakikita nyo nangyayari sa mga iba't ibang bansa, mga digmaan, mga kalamidad, malalakas na bagyo, malalakas na lindol, mga salot na dumarating, maminamahal, yan ang po, sabi ng Biblia, itingala nyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagtubos sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga bisita, maminamahal, napakapalad nyo. Bago bumalik ang ating mahal na Panginoon, binibigyan kayo ng pagkakataon makasama niya sa langit at hindi kayo maparusahan dito sa lupa at itapon pa sa impyerno pag namatay po kayo, maminamahal. Sinabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Pag namatay ang tao, pagpikit niya dito sa lupa, didilat ang kanyang mata doon sa impyerno. Ang uod ay hindi namamatay at ang apoy. Kaya kapag kayo po ay naglingkod sa mahal na Panginoon, pag tinanggap niyo siya bilang sariling tagapagligtas at naglingkod kayo sa mahal na Panginoon, anumang araw, anumang oras na kunin ng Diyos ang buhay niyo, pagdilat niyo, nandun kayo sa piling ng Diyos sa langit, makakapiling natin siya magpakailan-kailan pa man. Hindi na tayo maiwalay sa ating dakilang Diyos. Sumunod kayo sa panalangin, mga minamahal ko mga bisita, sabihin niyo po mga katagang ito, banggitin niyo po ang mga salitang babanggitin ko, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos na tari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sampo ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Mga minamahal, panalangin natin ating mga baguhan, ng ating mga bisita. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, narito po ang aming mga baguhan, mga kapatid. Patawarin mo po sila. Isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay. Hindi nawa itong una tuloy ng kalang paglapit at paglilingkod sa ito po na maging simula, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po sila, mahal na Panginoon. Nawa lagi namin siyang makapiling sa paglilingkod sa iyo, sa aming pananambahan, mahal na Panginoon. Iligtas mo rin po sila sa ng kalamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo, ito po ay pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Ngayon ay nagsisi lamang po kayo, pero kapag kayo po ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus sa pamagitan ng paglubog sa tubig, ilulubog po kayo sa tubig, simbolo ng paglibing sa ating mga makasalanan, sabi ng Biblia, at tatanggapin natin ang kapatawaran ng ating kasalanan at tayo po ay pwede na pong makapiling ng Diyos sa kalangitan. Kailangan po ng bautismo. Kung sa ating kinagisnang reliyon, binibinyagan tayo kahit sanggol pa lang tayo. Sa Bible, wala pong kasalanan ang sanggol, ang bata. Ang binibinyagan, ang dapat binabautismuhan, tayong mga malalaki na, yung mga nagkasala na sa harapan ng Diyos, 7 taon pataas. Yung 6 na taon pababa, wala pang kasalanan yan. Yung 7 taon pataas. Kaya kailangan nang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pero ang mga bata, hindi po yan binibinyagan. Walang alam yan kundi umunga. Paanong magkakasala ang bata? Walang alam yan kundi umunga. Kaya kayo po ang kinakailangan magpabautismo para mapatawad ang inyong kasalanan at matanggap nyo ang kaloob
ng ating mahal na Panginoon na kaloob ng Espiritu Santo. God bless you po, maminamahal ko mga bisita. Mag-decide po kayo magpabautismo after po ng ating gawain. Meron tayong bautismo after po ng ating banal na gawain. At minsan pa, mga minamahal, ngayon po ay banal na hapunan po natin. Iniling ko po tayo po umawit muli, maminamahal sa ating mahal na Panginoon. Ihanda natin ating mga sarili sa pagtanggap ng pagtanggap po mga minamahal ng banal na hapunan. Sama-sama tayong umawit muna. Magsisi po tayo habang umaawit po tayo mga minamahal. Awitin po natin ang tinapay ng buhay habang ipinamamahagi ang banal na tinapay at ang katas ng ubas. Sama-sama tayong aawit sa ating mahal na Panginoon habang ipinamimigay po ang katas ng ubas at ang tinapay. Sama-sama po tayong umawit muna sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Azarets, ipamahagi natin sa mga baguhan na gusto nang magpabautismo after ng ating banal na gawain. Pwede na po kayong tumanggap ng banal na hapunan pag decided po kayo magpabautismo. Pero kung hindi po kayo decided magpabautismo, hindi kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan. Umawit po tayo, maminamahal. Awitin natin ang tinapay ng buhay. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, may ibahagi. Sa ating beloved Azarets, ibahagi natin ang tinapay at ang katas ng ubas sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Kanin mo, mag-iisa. Katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan pinayubay. Yan ang dugo tumingin. Ito tunay, ako'y kasama niya naman. Hallelujah!
minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, mga minamahal. Darapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka siya kakain at saka uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang masasakitin at mahihina at kaunti ang mga natutulog. Kaya maminamahal, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon bago tayo sumalo sa banal na hapunan upang maging karapat-dapat tayo. Magsisi po tayo mga minamahal, humingi tayo ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po kami upang sundin ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon, na amin pong alalahanin ang iyong kamatayan sa krus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming puso. Gawin mo po kami karapat-dapat na makasalo sa banal na hapunan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kamalian. Dakilang Diyos, gawin mo kami, mahal na Panginoon, na maging karapat-dapat makabahagi sa banal na hapunan sa oras nito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen. Awakan po natin mga minamahal ang tinapay. Sinabi po ng unang Korinto Kapitulo 11 talatang 24. Ang sabi ng talatang ito mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Ang sabi ng talatang 25, gayon din, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niya ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Damin natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit po tayo ng chorus, mga minamahal, ng kinapay ng buhay. Hallelujah! 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 Aking patunan, ako'y kasama. Jesus.
na buhay. Amen. Patuloy po tayo mga minamahal. Patuloy po tayo makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Samantalayin po natin na sa ating kalagitnaan ng ating dakilang Diyos. Minsan pa nating ilingin ang ating mga kahilingan, ang ating mga taglay na karamdaman, magkaroon ng kagalingan, mga kalutasan ng ating mga problema. Sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan. Sa pamagitan po ng ating intercessory prayer, maminamahal, manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aming mga minamahal, mga kapatid, dakilang Diyos. Nalalaman mo po, anuman po ang mga kahilingan, anuman po ang mga taglay na karamdaman, kalutasan ng mga problema. Dakilang Diyos, pagpalain mo mga anak mo, lalo tigit, mga Panginoon. Ipaunawa mo sa kanilang kalagahan ng kaligtasan. Ang kalagahan na kami makapili mo sa kalangitan, mga Panginoon. Mabigyan namin ng importansya, higit sa lahat, ang paglilingkod sa iyo kaysa sa mga material na bagay, mga Panginoon. Patuloy mo kaming pangawakan, patuloy mo patagtagin ang aming mapananampalataya. Pagalingin kami sa lahat ng aming mga karamdaman, dakilang Diyos, sa mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamal sa ating mga ulo. Ang kabilang kamay, patong niyo po sa bahagi ng katawan, may taglay na karamdaman. Sawayin natin, maminamal ang gawa ng kalaban, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang yurakan ang lahat ng alakdan, ang lahat ng mga gawa ng kalaban, mga sakit at karamdaman, mga minamal, at walang magsisipanaig sa atin, sabi ng Biblia. Sawayin natin, mga minamal, lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah! Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, panghihina, panlupaypay, lahat ng gawa ng kalaban, hindi pagpapalaga sa kaligtasan. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, be healed. Demons of unbelief and doubts. Hallelujah! Cancer, leukemia, diabetes, asthma, lahat ng sakit at karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, ang kinina po natin, pinakinggan na po ng Diyos ang ating madalangin. Sabi ng Marcos 11:24, ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin may pananampalataya, isipin nyo, sabi rito, isipin nyo yung tinanggap nyo na. Isipin nyo yung tinanggap na natin at ito'y ating tatanggapin. Ibig sabihin ng pananampalataya, isipin yung tinanggap nyo na at ito'y inyong tatanggapin. Kaya sabay-sabay po tayong tatalon, nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay tayong sisigaw, maminamalaban tumatalon, ito po'y pagpapasalamat na tinugon ng Diyos ang ating panalangin, tinanggap ang ating pagsamba, sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. At mga minamahal, sa ating uling bahagi ng ating banalagawain, tayo po ay kukuha ng special love offering, maminamahal, para po sa ating pong hinulugang pastoral house. Maminamahal, kasalukuyan pa lang po tayong nagbabayad ng ating pastoral house na ating kinuha. Ito po atin na po, maminamahal. 2 taon na lang, kulang-kulang 2 taon, ay tayo na po ang may-ari na ating pastoral house. Kaya nga huwag tayong mangimagod, sapagkat ito po, maminamahal, ay talagang mapapasa atin na po. Tayo po manalangin sa ating special love offering na itong ating beloved brother Wilfredo. Maminamahal, panalangin po ang ating pong special love offering. Hallelujah. Kablis po, beloved order and preacher, boy kaluya, tayo manalangin. Dakila namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, na ito po kami ng pagkakalong special offering, mahal Pinon. Sa lahat ng pagkakalong, mahal Pinon, iyong balik makalibang beses, at special na pagkalong mo, mahal Pinon, patuloy pagpalain ng kanilang kakabuhayan, na patuloy makabigsa sa iyong panagawain, mahal Pinon. Sa wala pong may bigay, gawa ng kawala, mahal Pinon, pagpalain mo sila, upang sa susunod, makabahagi sila pibigay. Ito sa among dalangin, so ng panalangin ng pastor sada, sa matamis sa pangalan Jesus. Hallelujah, praise the Lord. If you give unto the Lord
He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Purin po ating Panginoon Jesus. God bless po. Tamilang Solitan Singers at Diyos pa siyang magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po. Tamilang Odin Preacher, Boy Kaluya, at pinapag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At sa ating announcement po, minamahal sa ating minamahal na bisita, minamahal natin mga baguhan. Patuloy po minamahal ating sasagawang pananambahan dito po sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan. Ito po minamahal, ito yung araw po ng Merkules, minamahal, ayun po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, yan po yung ating overnight prayer, minamahal. Sisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo na alas 9 ng umaga, nagtatapos po ng ito pong oras, ito yung araw po yan ng Linggo. Yan po yung ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. At mayroon po tayo minamahal, banal na gawain sa pamagitan po ng Facebook Live, yung ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po sa PTV Channel 4, hindi na po ito tuwing araw ng Sabado, every other Saturday na po yung ating television program sa PTV Channel 4. Sa ganun din po oras, minamahal, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Minamahal, tuwing ikalawang Sabado na po yan. Kahapon, napanood natin, itong darating na sa Sabado, wala po sa susunod na Sabado. Minamahal, every other Saturday na po yung ating isasagawang, yung ating television program sa PTV Channel 4. Yung radio program naman po natin sa Dako po ng Maynila, minamahal, gabi-gabi din po ito, Lunes hanggang Sabado sa DCME, sa AM band po yan, minamahal, 15:30, talapitan ng ating mga radyo. Alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 yan ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. Yan po, minamahal ating mga schedule na ating mga pananamgawain, minamahal sa radyo at telebisyon. Pag sa Facebook Live, yung ating Jesus Miracle Hour. Meron po tayong bautismo sa ating minamahal na bisita. Kung willing po kayong bautismo, ibautismo po tayo. Libre po ang bautismo dito at yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po mababasa yan. At meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Mamaya po, minamahal, meron po magpapaliwanag, minamahal, para po sa kahalagan ng bautismo. Kung willing po kayo na magpabautismo. Meron tayong lihas. Sa may ibig magpalihas, minamahal, hindi po nagmamadali. May lihas po tayo pagkatapos po ng closing prayer. May counseling din po. May mga katanungan po kayo patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Lumapit sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At kung wala na po ating announcement, minamahal, tayo tumayo na po. Nagpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus at tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, bagay sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Amen. Praise God. At muli, maligayang karawan po sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Narito po, ating beloved brother Paulo. Tayo panalangin, tayo pagtatapos, bagay ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Tayo mayo na po tayo, minamahal. Magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus at natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo po magkaisang manalangin sa ating closing prayer. Dakilang Diyos sa mga banan, sa mga pangyariang pangalan ni Jesus.
Kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na pinagkaloob mo sa araw na ito, malapay noon. Salamat po. Kami po pinagsama-sama mo upang kami po ay makapag-take ng Holy Supper, malapay noon. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapay noon. Sa panibagong revival na naman po, na isang buwan na naman pong revival, na patuloy mo kami papanghawakan na naman po. Malapay salamat, malapay noon, na patuloy naming inaalala ang iyong kamatayan sa krus, malapay noon. Kami nagpapasalamat sa iyo, kami binago mo, malapay noon. Kami pinagaling mo sa aming mga karamdaman, malapay noon. Kami patuloy mong kinakahabagan, panaghihimalaan, malapay noon. Di namin makakalimutan ang sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Diyos. At salamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain, simula sa papuring awitin, maging mga awitin ng mga beloved choir, sa bahagi ng pagbibigay, gano'n din po Diyos, sa ebanghelyo ng kaligtasan namin napakinggan, ang mga banal mo salita, malapay noon na patuloy na nagre-remind sa amin, nagtuturo sa amin mga banal mo salita, upang kami makarating sa tronong biyaya sa kalangitan, sa langit, malapay noon. Salamat po Diyos. At kung paanong dinakong payapaligtas ang aming mga minamahal na kapatiran sa aming pansamantala paghiwa-hiwalay, ingatan mo po ang lahat ng mga maglalakbay, parating mo silang maluwalhati, ligtas, ilayo mo sila sa lahat ng aksidente. Itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless mo, Brother Pao. Magkamayan po tayo minamahal. Praise God. Tandaan mo kayo aming iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating Panginoon Jesus. Ingat po sa pagtawid. Amen. Praise God. Love you with the love of the Lord.